Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinululog niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuhin ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus, pinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos ng Panginoon at Kristo. Pagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ay patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang ilahad upang patunayan ang kanyang isinabi. Tawagan siya sa kanila, mayo kayo, maligtas, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi, nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang mga libong tao araw na yon. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Salmong tugon. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita. Maaasahan. Minamahal na ang gawang matapat. Pag-ibig niya sa Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. may takot sa Diyos at nagtitiwala. Pag-ibig, pabayaan sila ay mamatay. Sila ay binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa, Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulad. Pagkaloob mo sa aming kamit, upuon ng iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasa. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Mainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libing. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. At isa'y sa gawing ulunan at isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya,
Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ay ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukuhanin ko." Maria, ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin, sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng Oktaba sa Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, patuloy nating sinasariwa ang pag-asa at kagalakan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon pong Oktaba ng Paskwa, pinag-ninilayan natin ang mga pangyayari matapos si Kristo ay muling nabuhay. Kaya nga ang atin hong mabuting balita ngayon ay nagpapatuloy ng mabuting balita noong araw ng Linggo. Kung maalala natin na matapos matagpuan ni na Simon Pedro at Juan ang mga telang nakalatag sa puntod, sila ay nagsiuwian. Habang si Maria Magdalena ay natira sa libingan at nagnanangis. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng dalawang mahalagang bagay kung paanong siya mismo nagpakita sa atin. Una, ng pagmamahal. Sa pagmamahal ni Jesus, hindi lang nagpakasakit, nagpakamatay o namatay, siya ay muling nabuhay. Dahil lahat yun sa pagmamahal niya sa atin. Ginawa ni Jesus ang lahat upang makita natin kung paanong siya bilang anak ng Diyos sumunod sa utos ng kanyang Ama na tayong lahat ay maligtas. Iligtas niya sa krus. Iligtas niya sa kanyang pagpapakasakit. Ganon tayo kamahal ni Jesus. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo basta pinabayaan. Hindi niya tayo basta hinayaan na lamang na maging alipin. Pagkos ipanadama niya ang kanyang makaamang pagmamahal para sa ating lahat. Kita ho natin ang tagpo na kung saan si Jesus mismo ang sumigaw ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin, pinapakita ni Jesus na meron siyang Diyos, merong Ama na siyang tinatawag niya na magmamahal para sa Kanya. At yun din ang ipanadama ni Jesus para sa ating lahat. Ang Kanyang tunay at tapat na pagmamahal. Ganun ho ang ipinapadama ni Jesus para sa atin. Ngayong Pasko ng pagkabuhay. Pinapakita sa atin na sa pagdiriwang natin ng buong
4 na pong araw na paghahanda hanggang sa Semana Santa. Walang ibang naging dahilan kung bakit tayo nagdiriwang, kundi sa pagmamahal. Ginawa ang lahat dahil sa pagmamahal. At ganun din, kayo bilang mga magulang, bawat isa sa atin, ginagawa natin ang lahat dahil sa pagmamahal. Pagmamahal ang naging dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Pagmamahal ang naging dahilan kung bakit tayo nabubuhay ngayon. Pagmamahal ang naging dahilan bakit palagi tayong lumalapit sa Diyos. Pagkat sa pagmamahal, doon natin nararamdaman ang katiwasayan ng buhay. Sa pagmamahal, doon natin nararamdaman ang kapayapaan ng buhay. O ang ipinakita at ibinigay sa atin Jesus sa kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus. Pangalawa po, ibinibigay sa atin ni Jesus ang pag-asa. Pag-asa sapagkat hindi lamang si Jesus nagpakasakit, hindi lamang si Jesus namatay sa krus, pagkus siyang nabuhay. Hindi tumigil ang pag-iral ni Jesus hanggang sa kanyang pagharap sa lahat ng sakit lamang. Hindi tumigil ang pag-iral ni Jesus o ang pagtubos ni Jesus sa kanyang kamatayan lamang. Pagkus siyang nabuhay. Ibig sabihin, sa pagdaan natin sa lahat ng sakit, sa lahat ng inaarap natin sa buhay, meron nang binigay sa atin ang Ama na halimbawa na hindi dapat tayo sumusuko. Yun ay ang sarili niyang anak. Si Jesus mismo. Hindi sumuko, pinata ang krus. Dahil alam niya na pagkatapos ng lahat ng sakit na kanyang daranasin, alam niya na pagkatapos ng kamatayan na kanyang daranasin, meron naghaantay ang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang tinuturo sa atin, sa ating buhay dito sa lupa, lahat tayo may mga hinaharap sa buhay. Lahat tayo may pagsubok sa buhay. Lahat tayo may mga problema sa buhay. Pero lagi nating tingnan, hindi tumitigil o hindi dapat tayo titigil sa ganun na lamang. Pagkus, dapat tayo magpatuloy. Sa lahat ng ating hinaharap, merong pag-asa. Meron tayong kakapitan. Merong magandang resulta sa dulo na nag-aantay para sa atin. Tumitigil ang ating pag-iral sa problema natin. Hindi tumitigil sa pagsubok lamang ang pag-iral natin sa mundong ito. Tapos, kailangan natin harapin at makita. Merong kagalakan, merong saya, merong tagumpay na nag-aantay sa atin sa pagharap natin sa hamon ng buhay. Sana mga kapatid, tingnan natin paanong si Jesus mismo ang naging daan pang masilayan natin sa lahat ng pagsubok niya, pagsasakripisyo, pagpapakasakit at pagkamatay. Doon na lamang kanyang pag-iral. Pagkos siya'y nagtagumpay at muling tayo rin sa dami ng ating naharap ng hamon ng buhay. Sana tayong tumigil. Doon na lamang. Pagkos magpatuloy tayo may pinapasan. Pero lagi nating alalahan, meron tayong Diyos. Nariyan si Jesus. Handang gumabay, handang umakay sa atin. May pag-asa sa pagkabuhay ni Jesus. Sana tayo ay kumapit din. Sa ganon tayo rin, makamtan natin ang tagumpay sa ating mga buhay. Pagmamahal at pag-asa ang ibinibigay sa atin ni Jesus upang makita natin ang tunay na tagumpay.
ay ang kaligayahan. Makamtan natin sa piling ni Jesus. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, pinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasahan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay, ang pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siyang ng tanan.
Kaya kaisahan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
ng may kababaan ng loob, sama-sama natin dulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tunuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayag at taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.